Hindi ibig sabihin na pagka ikaw yung mas magaling at ikaw yung mas malakas na ikaw na yung mananalo. Halimbawa sa larangan ng sports, bakit yung may talent hindi makashoot at hindi makasuntok? Dahil minsan pumapasok ang takot. At ito yung mababasa natin sa Joshua chapter 5 verse 1. Nang marinig ng mga makapangyarihang hari ng mga Amorites at Canaanites, yung himala na ang bayan ng Panginoon ay nakatuwid sa tuyong lupa when they were able to cross over the Jordan River during flood stage, na kung saan ay pinatigil ng Panginoon ang pag-agos ng tubig. Sinabi ng salita ng Panginoon in verse 1 that their hearts melted in fear. Na parang nasiraan na sila ng loob at nagkaroon sila ng takot upang harapin ang bayan ng Panginoon. And I believe it was the Lord who caused fear to take place in the hearts of God's enemies. And it is also God who took away the fear from the hearts of His people. Yung mga dati-rati that were full of doubt, afraid, at parang all they did was complain kung bakit ang Panginoon pinapahintulutan sila na sa wilderness ay mahirapan, magutom at mauhaw, na para bang bakit kinakailangan silang umalis sa land of slavery, land of Egypt, para lang ba sila pahirapan? Pero nag-iba yung puso ng mga tao. At minsan pa nilang naranasan na kung kasama nila ang Panginoon, ay walang bagay na hindi nila kayang gawin. It is the Lord who will determine the outcome of the battle. And if we are in the Lord's side, tiyak na tayo ang magwawagi. Bakit? Kasi the battle is the Lord's. Kailangan nating maintindihan that it is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit of the Lord. And if we are on the side of Jesus, no one can go against us. Hindi ba't sinabi na either life nor death or power or any principalities, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Kaya sa gabing ito, halimbawa, meron kang mga away, meron kang mga battle sa buhay, kailangan hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Kailangan tayong manalangin. Kailangan tayong patnubayan ng Banal na Espiritu Santo. At ating pakatiyakin that it is the Lord that is leading us. That we are not using our own understanding, yung sarili ba nating diskarte, para malampasan natin yung mga tribulations natin sa buhay. But we can rejoice because we know that God is doing something good. At tiyak na kung ang Panginoon ang kasama natin, ang Panginoon will determine the outcome of the battle. And we shall be successful wherever we go. We shall not be afraid, but we can be strong and courageous. Why? Because we know that the Lord is with us. Pero mo natakot yung mga bayan ng mga Amoreo at Canaanites. At ang Diyos din yung nagbago sa puso ng kanyang mga tao. At ang Diyos din ang magbabago na ating mga puso para minsan pa tayong magtitiwala sa Kanya na ating buong puso, na ating buong kaluluwa, ng ating buong kaisipan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. God bless you at magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat muli sa inyong pakikinig.